Pagdating ko ng Madrid, sobrang na-shock ako ng konti lang naman, very light, kasi sobrang daming Pilipino. Pakiramdam ko noon, nasa Quiapo ako or nasa Tondo. Ang daming Pilipino, na-shock talaga ako. Hindi ko malubos maisip na ganito pala kadami ang mga Pilipino dito sa Madrid. At ganun din lang yung reaction ko nung pumunta ako ng Barcelona. So, minsan nga merong nagtanong, ilan ba ang Pilipino dito sa Madrid o dito sa Espanya? Ang alam ko, yung mga na-count is 100,000 plus at hindi yan kasama ang mga illegal or mga undocumented. Yung mga Pilipino na walang papel pero nandito pa rin sila sa Espanya na nagtratrabaho, ang alam ko hindi sila kasama dyan. So possibly mas malaki pa yung number, no? Welcome to my channel, Nathaniel Travels. Pag-uusapan natin ang bagay na to kung bakit madami ang illegal or undocumented na mga Pilipino dito sa bansang Espanya at ano ang kanilang ginagawa dito. Okay? Paano sila nakakapunta rito? Kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel, mag-subscribe ka naman. Tingnan natin yung mga rason kung bakit maraming mga undocumented na mga Pilipino dito sa Espanya. Una-una sa lahat is naghanap po tayo ng mataas na kalidad ng pamumuhay na sa tingin ko sa Espanya ay naibibigay niya yan sa ating mga kababayan or sa mga ibang mga imigrante din na nandito sa Espanya. Ang pagkakalam ko, kahit wala kang, halimbawa wala kang document, kung may nangyari sa iyo at pupunta ka sa health care or sa Centro de Salud, hindi kanila pwedeng ang tawag nito, i-deny, no? Kailangan pa rin kanilang ang tawag nito, i-entertain. Kung halimbawa buntis ka, talagang kailangan kanilang tulungan, ganyan. Poverty. Sobra na kasi ang kahirapan sa Pilipinas, aminin na natin, no? Mahirap pong pag-usapan ang kahirapan. Kaya madami ang ating mga kababayan sa Pilipinas na talagang kahit wala silang choice is lumalabas sila ng bansa, nag-OFW, nakikipagsapalaran. Yun na po yung ating kalakaran. Although hindi lang sila sa Espanya napupunta, kundi kahit saang sulok man ng mundo. Dahil yan sa kahirapan. Sa tingin ko kung hindi mahirap sa Pilipinas, hindi na natin kailangang lumabas ng bansa. Ayan. Pangatlo is yung kulang sa trabaho sa Pilipinas. Aminin natin yan. Maraming mga trabaho sa Pilipinas pero siguro meron pa ding mga trabaho na talagang hindi mo siya mahanap sa Pilipinas. Or kung meron man, mababa yung sahod, kaya lumalabas pa rin ang bansa ang ating mga kababayan. Pangapat, visa requirements. Marami kasi sa atin hindi natin alam yung mga requirements sa visa, no? Halimbawa, gusto din lang naman nating magtrabaho dito na maayos, ganyan, pero tourist visa pa rin yung kinukuha natin. Pagdating dito, nagiging illegal dahil yung tourist visa, ilan lang yung ilang days or months lang yung validity nun, ano? Another one is tourist visa overstay. Marami tayong mga kababayang Pilipino, pumupunta sila ng Paris, ng Rome, or iba't ibang partes ng Europe. Pumupunta sila dito sa Spain at dito na sila nag-overstay at naghahanap ng trabaho. Next is pag-apply ng fake documents. Siguro marahil hindi galing sa Pilipinas ang ating mga kababayan na meron mga fake documents. Siguro galing sila ng ibang parte ng mundo at nakakuha sila ng documents at nakapasok sila dito sa Spain, no? Kasunduan ng mga employer, minsan, meron yung mga employer na minsan nagtatanggal sila ng mga trabahador, no? Dahil walang papel or ganito, ganyan. So may misunderstanding or possibly bago sila pumunta dito sa Spain, meron silang kontrata. Tapos pagdating dito, hindi nasunod yung kontrata or hindi sila nagkasundo. So, ayun, nagkaroon ng problema sa mga papeles. Okay? Family reunification, actually, ito, hindi siya masyado nakaka-contribute sa illegal, no, ng mga Pilipino o mga kababayan natin nandito sa Spain. Kung halimbawa naman na dumaan sa proseso na tama, let's say, petition, okay naman siya. Pero minsan kasi meron halimbawa yung kamag-anak mo or kakilala mo, nag-tourist visa ka, tapos pupunta ka rito, ayun, kung may kakilala ka. Okay? Kaya minsan tinatanong yan sa konsulado, embassy, kung meron kang kakilala dito, ayun. Kasi check siguro nila kung ano ba to, mag-TNT ba to or mag-work talaga or mag-tourist talaga, ganyan.
Another one is lack of immigration knowledge. Minsan kasi kung hindi natin talaga alam yung mga informasyon, no, about sa immigration, sa law, ganyan-ganyan, ang ending nito is mapapahamak tayo or iba yung tatahakin natin, ganyan. Another one is employment in the informal sector. Minsan marami yung mga under the table, no? Na mga nangyayari, no? Kahit naman sa Pilipinas, kahit naman dito, no? Parang wala namang perpektong lugar talaga, no? Karamihan ng mga kababayan natin dito, mga kasambahay, tagalinis ng bahay talaga, taga-alaga ng bata, taga-alaga ng matanda. So, minsan siguro meron yung pagkakataon na kulang sila sa information. So, ayun. Hopefully lang walang na-take advantage ng mga kababayan natin, mga Pilipino. Language barrier, okay? Minsan yung mga iba, hindi sila marunong mag-Espanyol. Mahirap po makipagsapalaran kung hindi ka marunong mag-Espanyol. Kahit man lang siguro yung mga basic ang alam mo para at least makasurvive ka. Napaka-importante po, no? Kahit yung mga daily na ginagamit lang in a daily life, ganoon, dapat malaman mo yan. Kung hindi mo siya alam at hindi ka nakahanap ng work, ang hirap niyan. Okay? Ano ba? Delayed processing of documents. Siguro ako konti lang yung naapektuhan nito. Kung halimbawa na nandito sila sa Spain na, tapos nagkaroon ng problema sa bureaucratic process or mga ganong mga bagay, tapos naging illegal. Ano pa ba? Political instability of the Philippines. Meron na akong kilala rito. Meron din tayong mga kababayan na nag-apply ng asylum dito sa Spain. Pag halimbawa may nangyaring something na, alam mo yun, sa Pilipinas, ganyan, pwede po yan, okay? Social network and connection. Maraming Pilipino ang nagpapaingganyo ng mga kaibigan o kamag-anak sa Espanya na pumunta sa bansa, kaya kahit wala silang tamang visa, sila ay nagiging illegal. Ayan. Yun nga, pagpunta rin dito ang hawak nila, tourist visa. Tapos, na-overstay na sila. Ayan. Overseas Employment Recruitment Agencies. Marami po mga agency na hindi legit. Kaya tingnan nyo po kung yung ahensya na inyong pinapasukan, pinag-applyan is legit. Baka mamaya hindi pa yan legit. Pagdating mo dito, ay, welcome to Spain. Okay, ano pa ba? Marriage to a Spanish citizen. Hindi po lahat na kinakasal sa mga marriage citizen, tama ba ako? No? Sa mga Espanyol ay nagkakaroon ng, happy ending. Yung iba, hindi rin. Kaya kung halimbawa, ang alam ko no, ganun ata yung policy. Kung halimbawa na nag-anal kayo or something ganyan, so hindi ka na magiging legal dito. No exit from Spain, yung iba talaga napipilitang magtago dito. No? Siguro natatakot sila na baka may penalty sa tawag dito, sa immigration, mga ganun. Dito sa Spain, tsaka pagdating nila sa Pilipinas, kaya siguro mas ang tawag nito, minabuti na lang nila na dito na lang sila mag-stay, no? Na hindi na lumabas, okay? And another one is over-reliance of agents and fixers. Marami po din talaga mga fixers dyan. Kaya mag-ingat po tayo sa mga taong ating, lalo na yung pag gumagawa tayo ng transaction. Dapat alam natin na yung tao is matino sila, mabait sila, nasa tamang tao ka, ganyan. So, sana ma-avoid natin ang pagiging illegal or undocumented dito sa Spain. Actually, dito napakaganda ng kanilang mga policies sa immigration at kahit ang mga kababayan natin na walang mga papel, ganyan, ay binibigyan ng pagkakataon, ng second chance. Yun yung something na gustong-gusto ko sa gobyerno ng Espanya dahil binibigyan nila tayo ng pagkakataon. Ganyan. So, kahit na wala kang papel for now, undocumented, wala naman yung problema dito sa Spain kasi hindi naman sila, sa totoo lang, ang tawag nito, stricto, no? Wala namang huli ang nagaganap, hindi ka naman hinuhuli. At least, siguro ang maganda dyan, huwag kang gumawa ng masama. Ayan, no? So, kung wala kang kung wala kang papel man ngayon, don't worry, no? Kung makahanap ka ng contract, ayun, mas maganda, no? Na maghanap ka ng kontrata tapos bigyan ka nila ng papel.
Marami namang dumadaan dyan. Hindi ako against dyan kasi marami naman tayong mga kaibigan. May mga kaibigan naman tayo na wala silang papel tapos nakahanap sila ng work. Ayun, ayan. Yun ang gusto ko dito sa Spain, no? Hindi, kasi sa akin, kahit yung mga imigrante, talagang nakakatulong sila sa ekonomiya ng Espanya. Kaya gusto ko na, I like the fact, no? Gusto ko na, tawag dito, parang nire-recognize ka ng society, ng government, tapos yun, binibigyan ka ng paraan, no? Para ikaw ay magkaroon ng papel at maging parte ng society. Yun yung gusto ko dito. Hindi yung parang i-deport ka na kasi wala kang papel, ganyan. As long as na maging mabait ka, welcome, at ang Spain ay siguro para sa iyo. Ayan. So, kung meron kang question, you can go to our comment section. Maraming salamat sa panonood ng video na to at I hope na nabigyan ko kayo ng insight, no, ng idea. Again, for me, yung stand ko, hindi ako against sa ating mga kababayan na mga illegal as long as na hindi sila gumagawa ng masama. And as long as na in the future, makakagawa sila ng paraan para kumuha ng kontrata at maging legal dito sa Spain. Ayan. Maraming salamat. Please don't forget to subscribe sa aking channel Nathaniel Travels. See you sa aking next video. Bye po!